Give po isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Come on! Yung may excitement sa Lord. Amen. Isa pa sa pinakamalakas na palakpak. Hallelujah! Thank you, Jesus. So before we start, pwede bang pakikamayan mo na yung katabi mo? Pakibati naman yan. Magandang gabi. This time may tanong po ako. Alam niyo yung feeling na excited? Amen? So ngayon, maging excited tayo sa presence ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So malaya kang pumalakpak, malaya kang tumalon para sa Panginoon ngayong gabi. Amen? Let's go, church! Let's clap our hands! Praise you, Jesus! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay lilisan na. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Come on, church! Be excited sa gagawin pa ng Lord. Nung galak, ikaw ay masilayan. Namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyo luluhod at sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Tataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Nagpupuri. Sing nagpupuri. Tataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Come on, let's continue to worship Him. And let's sing this song with all our hearts. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Come on, sing, ako'y nananabik. Ako'y nananabik. Come on, sing it with all your heart. Ako'y nananabik. Yes, Lord. Ako'y nananabik. Ako'y nananabik.
papuri. Tataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri, nananabik sa iyong pagpapuri. Come on, minsan pa. Nagpupuri, nagpupuri. Tataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Come on, let's clap our hands. Ako'y nananabik. Ako'y nananabik. Come on, say it to God. Ako'y nananabik. Ako'y nananabik. 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 Ako'y nananabik. 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 Ako'y nananabik. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! Praise you, Jesus. Oh, we honor you, God. Oh, we magnify your name, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa nag-uumapaw na presensya mo ngayong gabi na to, Panginoon. And Lord, we're so excited na maranasan ka pa sa oras na to. Lord, salamat. Dahil malaya kami na narito ngayon, na nagtataas ng kamay at tumatawag sa dakila mong pangalan. Yes, Jesus. The precious mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Come on, kapatid. Pasalamatan mo ang Panginoon. Just worship the Lord. Just continue to worship the Lord this evening. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkukulang. Come on, open your mouth. Say, hallelujah. Say, hallelujah. Say, praise you, Jesus. Oh, we praise you, Holy Spirit. Malaya ka po na gumalaw, na kumilos at siyasatin ang bawat puso na narito ngayong gabi. And Lord, we want more of your presence, God. More of your presence, Lord. Yes, oh Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili
masumpungan ka sa dakong kalingat sandigan ko, di nagbabago pangako mo, at salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang matatagpuan sa sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim ng masumpungan sa dakong mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim, sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Come on, awitin natin. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Oh, purihin ka, Jesus, dakila. Come on, papurihan mo ang Panginoon. Give your best worship to the Lord. Nang papuri sa iyo lamang ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang ang buhay ko
Just worship Him. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Come on, church, let's raise our hands to God. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng papuri ko'y sa'yo. Come on, kapatid, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? And maging panalangin mo to sa Lord. Hari ng mga hari, papuri sa'yo, God. Pinupuri ka namin, dinadakila namin ang dakila mong pangalan, O Diyos. Come on, tanging mga boses lamang natin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Come on, kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, napakabuti mo, God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong matamis at dakila mong presensya ngayong gabi. And Lord, dakila ka. Ikaw ay tapat at hindi ka nagkulang, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Ikaw yung Diyos mula noon, ngayon, at magpakailanman. Come on, just glorify the name of the Lord. Woo! Hallelujah! Sing praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, this is all our worship, our prayer to you. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody will say, Amen and Amen. Amen. Praise God. Grabe si Lord.
Sige, palakpakan mo ulit si Lord. Thank you, Jesus. And so, wala tayong stage. Kita ba ako dyan sa live? Hi. And so, sige na, umamin na. Sinong kumuha ng stage? Joke lang. Nawala yung stage natin. So, ayan. So, sige, sabihin mo muna sa katabi mo, good evening. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. So, sino dito? Tanong ko muna, bago tayo mag-start, sino dito gusto niya ng free? Ayaw nyo? Sayang, libre ko pa naman sana kayo. So, gusto natin yan, tama? Pag libre, gusto natin yan. Pag libre, G tayo dyan. Tama po ba? Gusto natin free wifi, free food, free coffee. Yan, shout out po sa libre sa akin ng coffee kanina. Sana araw-araw. Yan, di ba? Gusto natin libre. Pag buy one, take one, push natin yan. Free taste. Kahit kakadaan mo lang, parang dahil libre, ikot ka ulit. Wow, dahil free taste. Sino dito mahilig mag-shopping? Online shopping, Shopee, ganyan. Pag free shipping, gusto natin yan. Pag hindi, ay, next time na lang ako order. Wala kasi akong voucher. Diba, pag order tayo, kailangan gusto din natin, free delivery po ba yan? Gusto natin lagi free, sabihin natin free. Basta libre. Gusto natin, actually kami po nung nakaraan, nag 7-Eleven po kami nung 7-Eleven. Dahil may sale sila, buong 7-Eleven sa iba. Inikutan talaga namin. May picture ba tayo dyan? Wala, kasi baka manghingi kayo. At kahit manghingi po kayo, naubos na rin po. And so, yun ginawa namin, umuulan pa nun, hindi kami napigilan. Kasi libre. May libre, pag bumili ka ng isa, may libreng isa. Buy one, take one, may sale pa sila. So, kahit umuulan, nagkapote na lang kami, ganyan. Pinuntahan talaga namin, except, sa San Agustin. Sa Amungan, medyo malayo na yan eh. So, yun, dun yata ako nagkasakit. Kasi nagpaulan talaga kami noon. At dahil libre nga, ang thinking namin sayang, minsan lang to eh. Diba ang reason bakit gusto natin ng free? Kasi sayang. Minsan nga kahit hindi natin kailangan dahil libre, push natin yan, libre yan eh. O kahit hindi natin gusto, busog pa tayo, libre mo ba? Sige, go tayo dyan. Nakita natin, kapag free, go tayo. Wala tayong gagawin eh. I-avail mo lang. I-claim mo lang kasi libre. Pero kapatid, tingnan mo yung nasa kaliwa mo. Sa kanan, sige, nalito sila. Saan po yung kaliwa? Taas niyo muna yung kaliwa niya. Sige nga. Ayan, tama. Tingin mo kaliwa mo. Tingnan mo yung kanan mo. Sige, sa likod na rin, baka magtampo siya. Ayan, sa harap. Sino dito mag-a-agree? Free na yan. Amen po ba? Libre na yan eh. Nilibre na yan ni Lord. Dapat sabi ng Bible, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero dahil sa Panginoong Jesus, debt-free na yan. Amen po ba? Pinalaya na yan ni Jesus sa cross. Kaya nga makita natin, the question for us today, ano ba yung libre? Hindi. Ang question na sa atin ngayon, pag free na tayo, pag libre na tayo, ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin ng taong pinalaya ni Jesus? Sige po, this time, tatayo po tayong lahat. Pag-usapan po natin, ang message natin ngayong gabi, free, what freedom looks like. So join me in our message, free, what freedom looks like. Sige, basahin natin yung passage natin, Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Sabi niya dyan, do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that he will also reap. For the one who sows to his own flesh will reap from the flesh, reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have the opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Sige po, sumandali po tayong manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Pinapapurihan ka po namin. Tinataas ka po namin sa gabing ito. Salamat po sa matamis mong presensya, O God. Lord, wini-welcome ka po namin sa aming kalagitnaan. Lord, we pray na bigyan mo po kami ng gutom, ng uhaw, Panginoon, na maranasan ka, na maunawaan po yung salita mo sa gabing ito, Lord God. Lord, kung kinakailangan po na masaktan kami, kung ito yung ikakaayos namin,
Lord, gawin mo po ito sa amin, Lord God. Lord, let your word speak to us, Panginoon. Na Lord, ito yung maging reason para mag-transform po yung buhay namin, yung pag-iisip namin, Panginoon. Lord, turuan mo kami. Gusto po namin ng something new sa gabing ito, Lord God. Gusto po namin ng bagong lesson, bagong i-apply sa buhay namin. And Lord, we are excited kung paano ka po kikilos sa amin. Kausapin mo po kami personally, isahan ka po naming mararanasan sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Tinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo tayo. Amen. So pag-uusapan po natin, yung topic natin sa araw na to, free, what freedom looks like, na sinasabi, dahil free ka na, ano yung gagawin mo? Dahil pinalaya ka na ni Jesus, ano yung dapat nating gawin? So para mas magets natin, bigyan ko lang po kayo ng konting background. So itong Galatia, lagi itong wala sa bahay kasi. O yan, nag-guess sa atin. Alam mo, akalain nyo yun, 1 year na po yung nakakalipas nung ginok ko yan, pero nakakatawa pa din. Hindi, share ko lang po. Salamat po sa Panginoon, kasi po last year, July din yun, 2nd week, ako po yung nag-share. Yun po yung unang beses na nag-preach ako ng Sunday. And ngayon po, 1 taon na pala akong nag-preach. Praise God. 1 taon na pala ako nag-preach ng Sunday at ang galing lang din ni Lord. Yung text ko po nun, Galatians chapter 6. Same lang din dun sa binasa nyo kanina, pero ito yung kadugtong. Diba? May part 2 pala. Next year siguro, Galatians 6. Yung pababa naman. Joke lang. Diba? So ang galing, hindi to aksidente. Makita natin, ginawa to ni Lord. Inayos to ni Lord. So ito po yung background ng text natin. Ang nangyari, itong si Paul, ang Galatia yung una niyang pinagministrihan. Diyan po ba kayo? Ang nangyari, si Paul, nag-ministry siya sa Galatia after niyang ma-encounter si Lord. Ginawa niya, nangaharal siya sa Galatia. Ito yung first missionary journey niya. Ito yung unang beses na nagbahagi siya after niyang ma-encounter si Lord. Ang katunayan, kapatid, hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao. Bakit? Kasi kilala siya bilang pumapatay ng mga Kristiyano. Pero ang ginawa niya, hindi siya tumigil. Bumalik pa nga siya. Actually, yung letter niya na to, galit siya nito eh. Galit na galit siya kasi yung sulat niya na to, medyo emotional siya, medyo mabigat yung nararamdaman niya sa mga taga-Galatia. Kasi, ang nangyari, pinangaranan sila ni Paul, pero may dumating. Ang nangyari, may nagturo sa kanila ng bago na sinasabi, ito yung katuruan, ito yung sundin natin. Nagpanggap sila, na tinuturo din nila yung katuruan ni Paul. Kaya nung pag-alis ni Paul, sumulat agad siya. Nagalit siya para ba, uy, okay lang kayo last time umalis lang ako saglit. Bumalik na naman kayo sa dati. Tignan mo yung katabi mo. Hindi siya yun. Tinuruan sila ni Paul, ito yung gagawin. Sabi niya, we are saved, we are justified by faith. Pero may pumasok na mga teachers of the law na sinasabi, uy, sundin niyo yung kautusan. Yung mga bago nating members, hindi, ang gawin nyo pa rin yung mga pinapagawa sa amin dati. Naranasan namin, gawin nyo din ulit bago kayo makasama dito. Ganun yung nangyari, kaya itong letter ni Paul, dapat masaya, pero medyo may bigat. Kasi nararamdaman niya yung urgency. Uy, teka lang, kakaalis ko lang dyan Bakit yan na yung pinapamuhay nyo ulit? Bakit parang bumabalik na kayo ulit sa dati? Nagkamali yung pangunawa ng mga taga-Galatia. Some of them, pinalaya na sila ni Lord. Pinalaya na sila ni Lord sa kautusan. Pero bumalik pa rin. Mas gusto pa rin nila na, sundin na lang namin to kahit mahirap, kahit marami. While yung iba naman nangyari, we are saved. We are forgiven. Kapatid, ginawa na nilang license, yung kalayaan, para i-push yung kasalanan nila. Tandaan po natin, we are all free from sin and not free to sin. Amen po ba? We are free from sin and not free to sin. Pinalaya ka sa mga kasalanan mo at hindi ka pinalaya para magkasala ka ng paulit-ulit. Actually, itong chapter na to, itong letter ni Paul na to, in Galatians 6, kumbaga conclusion na to kasi 6 lang yung chapter nitong Galatians. So ito yung pinaka-conclusion niya. To sum up, ito yung conclusion niya. At itong chapter 5
At 6, kapatid, ito yung pinaka-application. Nung una nangaral siya, pinaalala niya ulit, ni-recall niya ulit kung ano talaga yung kautusan, kung ano talaga yung dapat gawin. At ito na po yung bilang application. Ito na yung application ng gospel. Kung babasahin natin yung mga naunang verses, in verse 1, sinabi ni Apostle Paul doon, sabi niya, mag-restore kayo. Kung merong nahuli kayo nagkasala, hindi nyo siya Ngayon kasi binablog na di ba? Post yan, pang reels. Pero hindi, ang gagawin, i-restore nyo gently kung sino yung nagkasala. Pangalawa, carry one another's burden. And ito, practice humility. Pag nagko-correct kayo, huwag nyo nang i-announce. Ba dapat humble lang tayo? Sabihin natin, humble lang tayo. Ba yun yung sinasabi ni Paul? Maging humble lang, practice humility. And yung verse 6, provide or support sa lahat ng mga nagtuturo ng salita. Ito na nga kapatid, yung binasa nyo po kanina, binasa natin kanina, pinapakita nito, ano ba dapat ang ginagawa ng isang taong malaya na at pinalaya? Sino dito ulit pinalaya na ni Lord? Amen. So ito yung dapat nating gawin. 3 bagay lang po to. Sige, palakpakan mo muna si Lord. Ayan, so 3 bagay lang po to na dapat nating gawin bilang malaya at pinalaya na. So unang bagay, basahin niyo po. Escape the flesh. Sabi sa passage, do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that he will also reap. For the one who sows to his own flesh will reap from the flesh, reap corruption. And the one who sows to the Spirit will reap from the Spirit, reap eternal life. Unang bagay kapatid, sinasabi sa atin ni Lord ngayong gabi, we need to escape the flesh. Pag sinabi natin escape, to break free, lumaya, umalis from bondage, from danger. Sa mga distraction na pwedeng mangyari sa atin, takasan daw natin yan. Actually, yung Greek word po ng flesh ay, ang ibig sabihin po nito, ang Greek word po ng flesh ay sarx, sabihin natin sarx. Tagalog po nito, pating. Hindi mo nag-gets yung iba. Sayang. So, ang Tagalog po nun, joke lang. Ang ibig sabihin po nito, kung aaralin natin, ibig sabihin nito parang human body. Pero kapatid, hindi yun yung tinutukoy ni Apostle Paul. Pag sinabi kasi nating flesh, pwede nating isipin, katawan yun, tama? Pero kapatid, contextually speaking, ang ibig sabihin ni Paul dito, hindi human body. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, ang tinutukoy niya dito kapatid, yung human nature. Our sinful nature to be exact. Yung sinful nature natin na gusto natin laging magrebelde sa Panginoon, gusto natin laging magkasala sa Panginoon, ang gusto natin, gawin yung labas sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi in Galatians 5 verse 17, for what our human nature wants is opposed to what the Spirit wants. And what the Spirit wants is opposed to what our human nature wants. Na pinapakita po dyan, kung ano yung gusto ng flesh mo, ayaw yan ng Spirit. Kung ano yung gusto ng Spirit, ayaw yan ng flesh mo. Ganon yung nature natin. Ganon yung likas natin. Ganon tayo talaga nabubuhay. Pero sinasabi sa atin, kung ganyan ka, kaya nga kailangan natin i-escape yung flesh. Kailangan nating i-escape yung flesh. Sabi kasi dito, tanong niyo po ako bakit? Bakit? Kasi in Galatians 5 verse 19 to 21, ito po, now, the works of the flesh are evident. Sige po, basahin niyo yung katuloy. Haba po, no? Lahat po yan. To sum up, kasalanan. Now, the works of the flesh are evident. Tapos nilista niya lahat ng kasalanan.
kung ano yung gusto ng flesh. Yun yung nilista ni Apostle Paul dyan. Na hindi niya lang basta sinabi na, uy, mga malito Ito yung mga mistakes natin, errors natin na pwede nating kalaglagan. Sabi niya doon, these are the works of the flesh. Kapatid, ito yung nagagawa ng sinful nature natin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, do not be deceived. Sige, sabihin natin, do not be deceived. Walang libreng iPhone. Sino dito nag-comment na, huwag kayong, ay, parang nag-react sila, nag-comment sila. Sabi nga lang, yung mga nonchalant nag-comment din Muntik na rin po ako. Buti na lang, hindi ako naloko. Ayan. So, do not be deceived. Pwede natin kasing sabihin na, ay, konti lang naman to. Konting compromise lang naman to. Maliit lang na kasalanan to. Gagalingan ko na lang, hindi ako magpapahuli. Ay, mabait naman ako Sa kanya lang hindi. O, papatawarin naman ako ni Lord. Maliit lang yung kasalanan na gagawin ko. Pwede nating sabihin yon. Pero kapatid, sabi ni Apostle Paul, do not be deceived. God is not mocked. Na sinasabi niya, hindi natin kayang dayain si Lord. Hindi mo kayang dayain si Lord kahit maliit, malaki kasalanan. Kasalanan pa rin yon. Kaya nga hindi tayo makakapagtanim ng kasalanan habang umaasa tayo na magkaroon tayo ng kabanalan. Hindi natin kayang umasa, hindi tayo magkakaroon ng kabanalan, hindi tayo aayos hanggat ang tinatanim natin ay ang mga kasalanan. Kaya nga kapag nagkakasala ka, kapatid, hindi si Lord yung niloloko mo, sarili mo. Sarili mo yung niloloko mo, hindi naloloko si Lord. Sabi pa sa passage natin, for whatever one sows, that he will also reap. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Kaya nga tinuro sa atin last week, piliin natin yung righteousness. Kasi nga kapatid, every decision, every choice, every habit, every compromise na pwede mong gawin or nagawa mo na, it is a seed. Tinanim mo yon, pinili mo yon, ginawa mo yon, at sabi, balang araw. Sige, sabihin mo, balang araw. Aanihin mo din yun. Inulit niya din yun. Di ba, balang araw, kapatid, aanihin natin yon, lahat ng tinanim natin. Pero ito yung maganda, for everyone, or whoever sows to please their flesh, will reap destruction. Ito yung sinabi niya dyan, destruction. And whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Naalala natin, ang pagtatanim ay intentional. Tama po? Nabanggit sa atin yon. Ang pagtatanim, intentional, hindi to aksidente. Kaya nga sinasabi niya dyan, kapag nagtanim ka sa flesh mo, ang i-harvest mo, destruction. At tinutukoy ni Apostle Paul dito yung mga taong pinalaya na, pero nagpapatuloy, habitual, continuous, na pinipili pa rin na magkasala. Nagsisi daw, ganun tayo, nagsisi, humingi ng tawad, pero ginagawa pa rin. Anong sabi? Ang i-harvest, ang i-reap ay destruction or corruption. Pag inaral natin yung ibig sabihin yan, kapatid, ito yan it means decay, ruin, deterioration, or pagkabulok. Kapatid, ganito yung nagagawa ng kasalanan. Hindi ka agad-agad papatayin, nagkasala ka, papatayin ka, hindi agad-agad. Konti-konti, dahan-dahan, tapos di mo alam, sinisira ka na pala nito hanggang sa mabulok ka. Hanggang sa masira yung relationship mo kay Lord. Bakit may iyak ka nang lumapit kay Lord? Alam mo kasi nagkasala ka Lalayo ka sa Panginoon, masisira yung testimony mo, masisira yung character mo, pati yung identity mo mawawala sa'yo. Kahit maliit na kasalanan lang yan na sinasabi mo, kasalanan pa rin yan. Sabi nga ng kanta, nagsimula lang sa patikim-tikim. May kumanta na. Magsimula sa patikim-tikim, pero pinilit mong gusto yan hanggang naging bisyo na. Kapatid, sinasabi sa atin, hindi natin kailangan makipaglaro sa kasalanan. Sabihin, ay, malakas ako. Hindi ako magkakasala. Hindi ako mapufall dyan sa temptation na yan. Kapatid, wag nating paglaruan yung kasalanan. Ang gawin natin, escape from it. Na sinasabi sa atin, kailangan natin itong iwasan, layuan.
Pero ito naman yung maganda. Pag nagtanim tayo, ito yung promise. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Sino dito gusto niya ng eternal life? Meron na tayo niyan, di ba? Binigay na yan sa atin ni Lord. Kapatid, ito yung pagpili natin araw-araw na mamuhay ayon sa leading ng banal na Espiritu. Actually, sabi ni Galatians chapter 5 verse 1, sige, basahin natin. Maganda to. Sige, basahin niyo po. Kapatid, sabi dyan, so Christ has truly set us free. Totoo, pinalaya tayo ni Lord. Pero ito yung kasunod. Now, make sure that you stay free. Dahil pinalaya ka na, kapatid, dapat ang gagawin mo, dapat manatili kang malaya. Huwag ka nang bumalik sa dating ikaw kung saan inaalipin ka ng pagkakasala. Na sinasabi, pwede pala yun, na free ka na pero ayaw mo. Na-free ka na pero parang ganito, sinave ka na ni Lord from the fire, pero ang ginawa mo, bumalik ka ulit sa apoy. Kasi may naiwan ka, may hindi ka maiwan. Wait lang, kailangan kong bumalik. Kailangan ko to eh. Kapatid, sinasabi ng Lord sa atin, escape from the flesh. Ito pa, verse 13, sabi niya dyan, for you have been called to live in freedom. Tinawag tayo ng Panginoon para mamuhay ng may kalayaan. Pero sabi niya dyan, don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Yung iba kasi sa atin, gina-justify yung kasalanan. Ay, ano lang naman to eh. Hindi naman to kasalanan eh. Hindi naman to mali. Pero alam na nating mali. Huwag na nating i-justify yon. Huwag nating gamitin yung kalayaan na binigay sa atin para mamuhay ng paulit-ulit sa pagkakasala. Kapatid, ito yung solusyon. Verse 16. Sige po, basahin niyo po. Amen. Kapatid, ito yung solusyon para makalaya tayo sa ating sinful nature. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Hayaan natin si Holy Spirit ang mag-guide sa atin na sinasabi, yung pag-escape natin sa flesh, hindi to basta-basta. Hindi natin to dapat i-manage. Okay lang yan. Konti-konti. Hindi. Hindi to minamanage. Dapat nung nalaman mo na kasalanan to, nung nalaman mo na mali to, inayawan mo na. Inalisan mo na. Yung pag-alis mo na wala nang balikan, wala nang atrasan, kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin. Dati na tayong nakakulong eh. Pero kapatid, pag sinasabi mo that kailangan mong takasan yung flesh, pag sinasabi mong malaya ka na, ibig sabihin, you refuse to live like a prisoner again. Dapat ayawan mo na yung mga bagay na nagkulong sa'yo before. Nung hindi mo pa kilala si Lord, prisoner talaga tayo sa ayaw man natin at sa hindi. Pero kapatid, hindi nangongondemn si Lord na sinasabi niya, makasalanan ka. Hindi niya sinasabi niya, mahal ka niya, kaya sinave ka niya. Kaya nga, ano yung gagawin natin nung nalaman natin yon? Ano yung gagawin natin nung pinalaya tayo ni Lord? Ano yung gagawin natin nung sinave tayo ni Lord? Kapatid, dapat hindi ka na alipin ng kasalanan. Dapat hindi ka na nananatiling alipin ng kasalanan kasi nga pinalaya ka na. Amen po ba? Kapatid, a free believer sows to the Spirit, not the flesh. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magkakasala. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na matetempt. Hindi ibig sabihin nun, burado na yung temptation sa vocabulary natin. Hindi ibig sabihin nun, wala na tayong sinful nature. Wala na tayong fleshly desire. Kaya nga sabi, so, to the Spirit. Dalawa lang yung pagpipilian natin. Magtatanim ka sa flesh, magtatanim ka sa Spirit. Pili ka na lang. Nakadepende yun kung saan yung i-feed natin kung sino na sinasabi sa atin ng buong series natin. Ang reaping ay result ng sowing. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Kaya naman kapatid, ang itanim natin, we need to sow to please the Spirit and not the flesh.
Amen po ba? Ang tunay na free, lumalaya. Ang tunay na malaya, lumaya. At aayawan niya na yung mga tawag ng laman. Amen po ba? Unang bagay, we need to escape the flesh. Kung sinasabi mong naranasan mo yung freedom, dapat pinalaya ka din ni Lord. Ayawan mo rin yung tinatanim ng kaaway sa buhay mo na kasalanan. Amen po? So, yun po yung unang bagay. So, dahil sinabi natin na malaya na tayo, pag nagtanim ba tayo, may harvest na agad? Hindi po, di ba? And that will lead us to number 2. Basahin niyo po. Endure the waiting. Sabi kasi doon, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So kung kanina pinaalalahanan tayo kung ano yung seed na dapat nating itanim, this time sinasabi sa atin, maghintay tayo ng right time for the harvest. Na maghihintay talaga tayo. Sino dito nagsasabi siya na madaling maghintay? Amen. Praise God. Kasi parang ang hirap, di ba? May kilala po ako, 2 minutes pa lang, inis na siya. Ang tagal naman. Pero ako po, talent ko po yan, maghintay. Alam niyo po ba? Talent ko yan Kaya ko maghintay ng mga 24 hours. Kahit paghintayin niyo po ako. Pero kailangan ko po ng cellphone, wifi, charger. Talent ko po maghintay, pero kailangan ko ng cellphone. Pero pag naiwan ko yung cellphone ko, minsan ganun iniiwan ko yung cellphone ko, nagpasundo, halimbawa, ay, wala akong cellphone. Mapoboard ako agad. Di ko kayang maghintay. Parang ang tagal din. Naiinip din ako, 2 minutes lang, parang 2 hours na. Pero kapatid, yung sinasabi dyan na endure waiting, walang kondisyon. Amen po. Yung sinasabi dyan na endure the waiting, walang kondisyon yan. Regardless, maghihintay ka pa rin pag sinabi natin endure the waiting. Mahirap man, matagal man, maghihintay ka pa rin. Ito yung maganda, sabi ni Paul, let us not grow weary of doing good. Sinasabi niya to, tayo. Sinama niya yung sarili niya, hindi niya lang sinabi sa mga taga-Galatian na, uy, huwag kayong mapagod, huwag kayong sumuko. Sinabi niya to na, huwag tayo. Sinama niya yung sarili niya na possible. Si Apostle Paul napapagod din kasi tao lang siya. Tama po? May mga time sa buhay niya, siguro napapagod siya, gusto niya sumuko. Na magandang reminder to sa atin na dapat tayong lahat, mapanghihinaan man tayo, pero hindi tayo susuko. Mapapagod man tayo, pero hindi dapat tayo tumigil, sabi pa doon, sa paggawa of doing good. Na hindi lang basta ito mabait, sabihin mo yung sa katabi mo mabait. Tignan mo yung katabi mo, mabait pa siya. Kilala ako mabait, yung nagngangat-ngat ng Ayan, mabait. Diba, kapatid, hindi ito yung basta-basta mabait Nga sinabi natin, hindi makabasag pinggan. Diba, most behave, yung hindi nalilista, dun sa blackboard, tapos babayaran pag uwi. Kapatid, hindi yun ganun na mabait. Ang ibig sabihin doon ng doing good, pag inaral natin yung good doon, nakaka-inspire, nakaka-motivate yung mga ginagawa niya, na kahit na nakaka-discourage na, nakakainip na yung paghihintay, hindi pa rin siya titigil. Na para bang sinasabi ni Apostle Paul, tama na magtanim, it's a good thing, pero dapat tuloy-tuloy. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, do good. Let's do good. Kaya nga sabi, kailangan i-escape mo muna yung flesh mo, kasi hindi mo kayang gawin to kapag patuloy ka na nagtatanim sa flesh mo. Kaya nga kung ikaw sinasabi mong free ka na, malaya ka na, pinalaya ka ni Lord, maghihintay ka din talaga. Sinasabi ng Lord sa'yo, we need to endure the waiting. Yung paghihintay mo, hindi yan kasayangan para sa iba. Ano ba yan? Sayang naman. Hindi ka lang basta kasi maghihintay. Hindi ka lang maghihintay na parang sa dumating siya. Hindi ka lang basta maghihintay habang naghihintay ka. Dapat patuloy ka na may ginagawa. Kaya ka naiinip minsan kasi wala kang ginagawa Na Lord, kailan ka ba talaga darating? Kaya ka nainip kasi wala kang ginagawa para sa Lord. Habang naghihintay ka, sinasabi, we need to continually sow to please the Spirit. Amen po ba? Amen po ba? Diba? Ang hirap maghintay pag wala kang ginagawa, kaya nga kailangan may gawin tayo habang naghihintay tayo. Na sinasabi, madali
na magsimula, pero ito yung mahirap yung ipagpatuloy, yung consistency. Pero kapatid, gusto ko pong sabihin sa atin, ang taong pinalaya na, makakayanan niyang maghintay at magtiwala. Amen po. May assurance sabi niya, meron talagang harvest. Pero para lang yung harvest sa mga hindi tumigil, sa mga hindi napagod, hindi nag-give up, na gumawa ng mabuti. Actually po, may nag-message sa akin, advisean mo nga ako, paano ko ba mapapatawad tong mga kasama ko? Kasi ganito yung ginawa nila, sinabi niya lahat. Pero ang dulo, wala naman akong maalalang ginawa kong masama sa kanila. Kapatid, yun yung mahirap minsan Yung wala ka namang ginawang mali, pero ang binabalik sa'yo, puro masama, ganyan. Puro kung ano-ano, na ikaw yung nasasaktan. Pero ang sinasabi ni Lord sa atin, huwag tayong tumigil ng magtanim ng kabutihan sa kanila. Kahit ikaw yung maargabyado, parang ikaw yung lugi, sinasabi ni Lord sa atin, magpatuloy tayong gumawa ng mabuti. Kasi there will come a time na i-harvest din natin yan. Tapos marirealize niya, bakit kaya ang sama-sama ko na sa kanya, pero ang bait niya pa rin sa akin. Tapos sasama na yan sa'yo sa church. Iwan po ba? Yun yung magiging reason para makilala niya si Lord. Na kahit anong gawin niya, hindi ka lumalaban. Na kahit anong gawin niya, magiging mabuti ka pa rin sa Kanya. Bakit? Kasi makakayanan mong mapagtiisan siya. Dahil ikaw ay isang tao na pinalaya din ni Lord doon. Sure ako, may harvest. Sinasabi din ng word natin, may harvest. Pero para lang to sa mga taong hindi tumigil. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tumigil. Pwede tayong mapagod, pero hindi dapat tayo tumigil. Kapatid, wala pa ako nakitang farmer na nagtanim siya ngayon, tapos bukas sukayin na, harvest time na. Diba wala? Tama po. Ang gagawin niya habang naghihintay siya ng harvest, kadidiligan niya pa yan lalagyan niya pa yan ng fertilizer. Yung ibang farmer nga, lagi pa yan nakabantay dun sa may mga scarecrow pa sila. Kapatid, hindi pwedeng wala kang ginagawa habang naghihintay ka Hindi pwedeng wala kang gawin kasi may inip ka talaga, hihinto ka talaga. Na sinasabi ni Lord sa atin, harvest na sinasabi dito, hindi to instant. Spiritual harvest is never instant. Ang problema kasi sa atin, nasanay tayo dito sa mundo na instant lahat. Instant noodles, di ba? Pag nagugutom ka, noodles na lang. Instant coffee, lahat instant. Pero kapatid, sinasabi ng Lord sa atin, walang instant, lahat nakaproseso. Ito po yung sinasabi dyan in due season. Sabihin natin, in due season. Ang ganda po ng in due season or in due time. Buti na nga lang po, hindi in due date. Ano nakakatakot yun? In due date, babayaran ko na naman to. Sabi doon, in due time, in due season, ang Greek word po nun ay kairos. Sabihin natin kairos. Ang ibig sabihin nun, kapatid, hindi lang basta time or season. Dalawa po kasi yung ibig sabihin ng time sa Bible Kairos or Chronos. Pag sinabi natin Chronos, ito yung literal na time. Ano bang oras na ngayon? 7:57. That's Chronos. Literally, kung ano yung oras, yun. Pero yung Kairos, kapatid, ito yung mas maganda. Ang Kairos, ibig sabihin, God's intended time. God's intended season or right opportunity. Na sinasabi, kapatid, yung harvest na pinag-aaralan natin kanina pa, nung mga nakaraan pa, may right time si Lord. Sabihin natin, may right time si Lord. May tamang time si Lord. Si Lord yung nag-appoint, nag-set ng time for the harvest. Kaya sabi niyo, ni Paul, huwag kayong mapanghinaan. Darating yung time na aanihin nyo rin yung mga tinanim nyong kabutihan. Kaya nga po, keep in mind, laging paalala sa atin to, hindi tayo yung bumabago ng tao si Lord. Kapag may kasama ka na, bait-bait mo talaga. Kapatid, bigyan mo pa siya ng konting time. Naayos pa siya ni Lord. At tayo din po, di ba, inaayos tayo ni Lord. Nakaproseso tayong lahat sa pag-aayos at pagbabago ni Lord. Kaya nga pinapaalala sa atin, be gracious and merciful. Tama po. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na mainis.
Gusto ba inis? Maging gracious tayo. Maging merciful tayo. Lahat tayo nakaproseso. Kung nagkamali yan, i-restore natin gently. Wag nating i-vlog. Ganyan, oh, ito, mali ito. Papahamak tayo minsan dyan eh. Kaya nga sinasabi sa atin, we need to endure. Sige lang, habaan mo pa yung pasensya mo. Maghintay ka lang. Darating yung time na anihin mo yan na hindi mo to magagawa kapag hindi ka nag-escape ng flesh. Magagawa mo lang mag-endure kapag inalisan, tinakasan mo, nilayuan mo yung kasalanan. At eventually, susunod ka kay Lord, magtitiwala ka kay Lord, patuloy mong gagawin yung mga bagay na gusto ni Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, don't miss the harvest. Kasi sayang eh, di ba? Don't miss the harvest. Unang bagay, escape the flesh, endure the waiting, and last, challenge po to sa atin. Sige po, sabihin po natin. Parang ayaw niyo po yun. Extend the love, sabi doon. So then, as we have the opportunity, let us do good to everyone. And especially to those who are of the household of faith. Tignan mo yung katabi mo, siya yun. But let's extend love. Let us do good to everyone. Na sinasabi, pinalaya ka ni Lord. Kaya naman kailangan gamitin natin yan, yung kalayaan na yan, na gumawa ng mabuti. Gamitin natin yung kalayaan na yan para makita, mapagpala din yung ibang tao. Ang ganda nito eh. Yung kairos na sinasabi natin kanina, naalala nyo pa? Kairos, ibig sabihin, God's intended time, season, right opportunity. Kapatid, same din yung tinutukoy na dito sa verse na to. Sabi doon, opportunity, same din, pareho din na sinasabi, kung may kairos si Lord for the harvest, may kairos din si Lord sa'yo na binigay niya to do good. May opportunity na binigay si Lord sa'yo, sa katabi mo, to extend His love to others. Di porket ginawan ka ng mali, gagawan na din kita ng mali. Di porket masama siya sa'yo, masungit siya sa'yo, ganun na rin yung gagawin mo. Today I pray, I hope and I pray na i-end na natin yan. Kasi pang bata lang yan eh. Masama ka sa akin, masama din ako sa'yo. Kung ganun yung mindset natin, iwanan na po natin yan. Pambata lang yan, parang, hindi mo ako bati. Hindi rin kita bati. Childish, diba? Parang immature. Mag-grow tayo. Ayawan na natin yung mga ganong mindset. Kung gusto nating magbago yung katabi natin, yung family natin, umayos yung buhay natin, umayos yung workplace natin, yung lugar natin, yung bansa natin, kapatid, then let's make a difference. Sa mundo na tinuturo, maging selfish ka, mahalin mo yung sarili mo. Dapat makita sa atin yung selflessness ng Panginoon. Amen po. Dapat makita sa atin yung love ni Lord. Actually, hindi na lang kailangan ng mundong ito, ng Christians na ready to preach the word. Kailangan din ng mundong ito, ng Christians na ready ipamuhay yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Nakaka-break ng heart yung mga nangyari sa balita, ganyan napapanood natin yan, ang bilis na lang kumuha ng buhay ng mga tao. And nung nakaraan lang din po, gala kasi ako sa 7-Eleven eh. So, sa 7-Eleven din po to, merong may nagsishare ng word sa mga grupo ng kabataan. Nagpipreach siya ganyan, tapos sila prayer na, yung mga kabataan, yung mahalata mo, hindi sila interesado, hindi sila nakikinig. Nagpe-pray na yung tao, nakadilat lang sila, tapos parang naiinip sila, ganyan. Minsan kapatid, baka yung iba, napagod na lang sila na makinig ng preaching. Uy, sama ka sa amin sa church, ganito, ganyan. Baka napagod na lang silang makinig ng preaching. Baka naman this time, try natin, subukan natin yung ibang approach. Dapat makita naman yung love ni Lord sa'yo. Makita naman yung grace ni Lord sa buhay mo, na yung buhay mo mismo, kapatid, parang preaching na rin, kasi pinapamuhay mo. Can I hear amen po? Baka naman ganun mag-workshop, baka naman kasi nga, ay, grabe ka, ang bait mo. Talaga, tara sama ka sa church. Magamitin natin yon. Kung ano yung natututunan natin, naririnig natin, i-apply natin. Makita sa atin yung pag-ibig ni Lord. Minsan kaya kung ano-ano yung ginagawa ng tao, kulang lang yan sa love. Kaya nga kapatid, let's extend
God's love. Sino dito sinasabi niya mahal siya ni Lord? Sino dito sinasabi niya nararanasan niya yung pag-ibig ni Lord? Kapatid, kaya mo ring magbigay ng love ni Lord kasi meron ka na eh. Makakayanan mong i-extend yung love na meron ka kasi meron ka din. Binibigyan ka ni Lord. Kaya sabi ni Paul, hindi niya basta sinasabing maging mabait lang tayo sa mga taong mabuti sa atin. Hindi niya sinasabing maging mabait lang tayo sa mga kaklose natin. Sinasabi niya doon, let us do good to everyone. Sa lahat ng tao. Tanong niyo pa ako bakit? Sige po, hindi ko po masyadong maintindihan. Parang pangit po yun. Tanong niyo pa ako bakit? Kasi yun yung ginawa ni Jesus sa atin. Wala siyang tinangi sa atin, lahat tayo, minahal niya. Sabi nga in Romans 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ang ganda po na, no? Makasalanan ka pa. Hindi mo pa mahal si Lord, pero mahal ka na ni Lord. Wala pa tayong ginagawa, mahal ka na ni Lord. Kaya makakayanan mo din itong gawin sa kapwa mo. Bakit? Meron kang love ni Lord. Yung freedom na nararanasan mo, dapat mapakita yan sa pag-ibig mo sa kapwa mo. Galatians 5 verse 13, ituloy natin, sabi na doon, instead, so natapos na natin yung mga una, instead, use your freedom, sige tuloy niya po, so sa lahat po pala ng pinalaya ng Panginoon, kailangan mag-serve tayo sa kapwa natin with love. Tinuruan tayo, we need to serve God. Pero kapatid, tinuturuan din tayo na mag-serve ng kapwa natin. Alam niyo po ba, mas nakakakilig yun eh, kaysa sa salitang I love you. Para sa akin po ewan ko lang sa inyo. Siguro kasi walang nagsasabi sa naka-live pala tayo. Ayun, di ba? Hindi, mas masarap siya sa pakiramdam, lalo na pag sabi, oy, I'm praying for you. Di ba? Mas nakakakilig yun kaysa sabihin ng salitang I love you, yung pinapakilala ka niya kay Lord, nilalapit ka niya kay Lord, mas maganda yun. Kaya nga sinasabi ni Lord sa atin, sige, mag-preach ka okay yun, pero kailangan makita din sa'yo yung love ni Lord. I-extend mo rin yung love na nararanasan mo through your service. Dapat magaling tayo sa pagpapatawad. Dapat nakikita yung grace ni Lord sa atin. Na hindi ka lang malaya from sins. Malaya ka din to love one another. Kapatid, ang sinasabi ni Lord, ang tunay na may kalayaan, nasusukat yan sa lawak, sa laki ng pag-ibig na ibinabahagi mo sa kapwa mo. Na sinasabi sa atin, you cannot give what you do not have. Pero dahil meron kang love ni Lord, sure ako, kaya mo din tong ibigay sa kapwa mo. Kaya mo rin tong i-extend sa ibang tao. Kaya nga paalala sa atin, gumawa tayo ng mabuti. Take every opportunity to extend God's love. At dito na pa ako magtatapos. Galatians 5 verse 16, sabi niya dito, if you are guided by the Spirit, you won't obey your selfish desires. Kapatid, kailangan natin si Lord, kailangan natin ng banal na Espiritu, kailangan natin para ayawan na talaga natin yung selfish desires na pumipigil sa atin na gumawa ng mabuti. Na pumipigil sa atin na sumunod kay Lord. Sabi pa in verse 25, if the Spirit is the source of our life, we must also allow the Spirit to direct every aspect of our lives. Kapatid, hindi na lang ikaw to. Hindi na lang tayo to. Nung nakilala mo si Lord, kasama mo na din siya. Na hindi na lang to about sa self-improvement mo, kundi sa spiritual transformation na mararanasan mo. Kaya nga magtataka ka na lang ay, hindi ko to kayang gawin dati yung mag-share, hindi ko to kayang gawin Pero nagawa mo dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Ang tunay na pinalaya, kaya niya din na mag-serve sa kapwa niya. Kaya niya ding i-extend yung love ni Lord. Kapatid, 3 bagay lang yun. What freedom looks like? Una, escape the flesh.
Ang tunay na malaya, hindi na nagpapaalipin sa flesh. Tinalikuran na yung kasalanan at pagkakasala. Pangalawang bagay, endure the waiting. Kasi sinasabi, hindi ito madali. Pero ang tunay na malaya, kapatid, nagtitiwala sa timing ni Lord at hindi ito sumusuko. And lastly, ito yung challenge sa atin. Let's extend love. Ang tunay na malaya, ginagamit yung kalayaan niya para umabot, mahalin at paglingkuran ang iba. Sino dito alam niya po yung fruit of the Spirit? Fruit of the Holy Spirit. Alam niyo po ba yun? Nasa Galatians din yun eh. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit produce a person's life is love, joy, hope, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Actually, dun lang umiikot yung pinag-usapan natin eh. Na makakayanan mo na i-escape yung flesh kasi meron kang self-control sa tulong ng Banal na Espiritu. Sa tulong ng Panginoon, kaya mo maghintay kasi meron kang patience, meron kang katapatan, na kaya mong magmahal ng kapwa, kaya mong mahalin yung kapwa mo kasi meron kang love. Meron kang kindness na binigay niya, meron kang goodness. Kaya nga tinawag doon na fruit of the Spirit. Kasi hindi to fruit ng effort natin. Binigay to sa atin freely. Sabihin natin freely. Nung nakilala mo si Lord, hindi to isa-isang binigay sa'yo. Meron ka na nito. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, huwag nating sayangin. Kumbaga all in one to. Nasa'yo na lahat to. Kaya fruit isa lang. Lahat to nasa'yo na, kaya wag nating sayangin. Kapatid, let's continue to escape, endure, and extend the freedom na binigay ni Lord sa atin. Hindi ka pinalaya ni Lord for nothing. Yung kalayaan mo, kaya ka lumaya. Kasi binibigyan ka rin ng kalayaan ng Panginoon na paglingkuran yung kapwa mo. Amen po ba? Again, 3 bagay lang po yun. Escape the flesh, endure the waiting, extend the love. Pwede po ba this time? Pipikit po tayong lahat. Okay, kausapin mo si Lord. Magkaroon ka ng personal talk, magkaroon ka ng evaluation. Kumusta na ba yung pagtatanim natin? Kumusta ka na nga ba bilang pinalaya ng Panginoon? Ano na ba yung buhay ng isang taong pinalaya ng Lord? Pinalaya ka ni Lord. Hindi para manatili lang malaya. Pinalaya ka ni Lord. Kailan may di bababa. Kasi may kailangan tayong gawin. Panginoon, ang nais ko. Kagandahan Ang tunay na pinalaya, iniiwan yung pagkakasala. Tunay na malaya, kayang maghintay at magtiwala. Ang tunay na malaya, kayang magmahal ng kapwa. kailan may di pababayaan sa iyo. On church, usapin mo si Lord. Matatagpuan sa iyo. Narinig mo to, hindi dahil kinokondem ka ni Lord. Kapatid, binibigyan ka ni Lord ng opportunity na mag-serve sa kapwa, ng opportunity na ayawan yung kasalanan, na talikuran yung flesh. Binibigyan ka ni Lord ng opportunity na mag-reap ng harvest. Mananatili sa iyo, lihim na
Sige, this time, kung ikaw sinasabi mo, pinalaya ka ni Lord, kahit po ba tayo lahat ay tatayo? nanatili sa'yo. As a sign na nagsusurrender ka sa Panginoon, awitin natin to, papurihan mo siya, sabihin mo to sa Lord, Sa come on, taas mo yung kamay mo sa Panginoon, papurihan mo siya, papurihan mo ang Panginoon, hallelujah. sa dakong ibig, mananatili sa'yo. Sa dakong ibig. Hallelujah, come on, hallelujah. Let's praise the Lord. Let's worship our God. Sa'yo lamang Panginoon. Papurihan mo ang Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. Worship mo, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo. Satisfy your soul. Holy Spirit, hallelujah. The Lord is here. The Lord is here. Mananatili sa'yo. Sa dakong ibig, mananatili sa'yo. Sasambahin sa dakong ibig, mananatili sa'yo. Sa dakong Sige, sabihin mo to sa Panginoon. mananatili sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Sasambahin Purihin ka, sa Panginoon. dakong Dakilain ang pangalan mo. mananatili sa'yo. Piling magpasukungan ka sa dakong ibig. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan mo si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po sa message mo. Lord, narinig po namin to. Hindi po to aksidente na narinig namin, Lord God. Lord, hindi po to namin narinig to condemn us. Pero Lord, binibigyan mo po kami ng opportunity to do the right thing, Panginoon. Na Lord, kung kami to, sinasabi mo sa amin, we need to escape the flesh. Lord, wag namin sayangin yung freedom para bumalik lang din sa bandages. Lord, sa mga oras po, Panginoon, na mahihirapan kami, maiinip kami, mapapagod kami, Lord, turuan mo kami, tulungan mo po kami na mag-endure for our harvest, Panginoon. Mas magtiwala kami sa plano mo. Mas magtiwala kami sa timetable mo. Kasi Lord, ito po, Panginoon, yung inalaw mo. Kasi ito yung sinet mo sa amin, Panginoon. Ito yung kalooban mo sa amin. Lord, mahirapan man kami, maghihintay kami. Kasi Lord, sure yung harvest mo para sa amin. At Lord, habang nararanasan po namin yung pag-ibig mo sa amin, habang nararanasan po namin yung grace mo, yung mercy mo, Lord, tulungan mo po kami na i-extend to sa ibang tao. Na Lord, hindi po kami titingin kung sino siya, kung ano yung nagawa niya sa amin.
Lord, titingin kami. Magkakaroon kami ng puso, ng mata na katulad ng sayo, Panginoon, na kung paano mo kami minahal nung kami ay makasalanan pa, ganun din po yung pagmamahal namin sa kapwa namin. Ganun din po yung ibibigay namin na pag-ibig, Panginoon. Lord, naniniwala po ako may tinanim ka po sa amin. Binigyan mo po kami ng compassion, binigyan mo po kami ng burden. Lord, gamitin mo kami kung saan mo po kami nilagay, Panginoon. Gamitin mo po kami sa bahay, sa campus, Panginoon, sa aming workplace. At Lord, kung gusto namin na magbago yung lugar namin, magbago yung nasa paligid namin, kailangan ka po nila. Kailangan ka po namin, Panginoon. Hindi po namin to kaya nang wala ka, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na ipamuhay yung kalayaan na libreng kaloob mo sa amin. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa magandang message mo. Lord, hindi lang po kami basta ma-motivate. Ni Lord, i-transform mo kami, Panginoon, to the person na gusto mo para sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Pasalamatan natin si Lord sa gabi ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, patuloy ka naming papapurihan. Patuloy ka po naming itataas, Panginoon, sa aming mga buhay. At Lord, gamitin mo kami para sa kapwa namin na hindi ka pa po kilala. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Amen. Once again, can we shout aloud, Amen? Amen sa word ni Lord tonight. So let us be reminded, church, na yung word na narinig natin tonight, yung freedom po ay, yan po ay galing yung very reason why Jesus died on the cross. And after 3 days, what? He rose from the dead. And here comes, there is freedom in sin, there is freedom in death. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. And so, salamat po sa pagpapagamit ni Pastora Elaine kay Lord for reminding us na dapat mag-commit tayo sa kalayaan na binigay sa atin ni Jesus. So, dapat, ano po yung point number 1? Escape the flesh. Pangalawa, endure the waiting. And point number 3, extend the love. To the point na talagang mapapakanta ka na lang ng thank you for the love. Grabe, napakaseryoso naman po ninyo. Ayan, sige, amen. Palakpakan po natin si Lord. Grabe po, napakaganda at napaka-timing talaga ng word ng ating Panginoon. And now, we want to extend our love to our new friends. So, kung first time mo po dito sa ating church, may you raise your hand. Ayan, pakitaas lang po yung kamay mo. Kung first time nyo po, sige, wag ka nang mahiya. Yun, praise God. Si Ate, ayan si Ate Jelay. Hello po, Ate Jelay. I like your name. We like your name. So jolly, Jelay. Jolly Jelay. Ayan, sino pa po? New friend. Baka may nahihiya pa dyan. Parang, ayun, praise God, si Kuya Archie. RG. Okay, RG. Sige po, palakpakan po natin ang ating mga new friends. Meron pa po ba? Wala na. Ayan, kung sino po man po kayo. Kasi parang new yung mga nakikita ko din. Pero ayan po sa mga nagtaas po ng kamay. And sa lahat po ng new friends, welcome po kayo sa WOL-IBA Church family. And we are happy to see you. Hindi lang po aksidente na nandito kayo ngayon. At excited po kami na makasama po kayo sa journey natin with Jesus Christ. Ayan, kay Kuya Archie and kay Ate Jelay. And you are our new friends and you belong to this church always. So sa mga kalapit po ng ating mga new friends, kung katabi po natin sila, sige, tapikin mo sila and make them feel welcome sa ating church. Sige po. Ayan, sige, tingnan mo. Ayan, praise God. So as our way to welcome them, palakpakan naman po natin sila. Alright, new friends. After po ng ating worship celebration, we request for you to stay for a while. May short time, kamustahan lang po kayo with our Conso team. If that's okay with you po.
Alright. So, we are glad to know you. At yan po ang reason why we are here tonight and why we are here dito po sa ating church. Una po is to encounter the very presence of our God. And pangalawa po ay para makilala natin ang isa't isa. So, meron po tayong connect. Ayan, sabihin mo connect. Connect. At ang ating connect katanungan ay, ano ang ipinagpapasalamat mo kay Lord this week? Again, ano ang ipinagpapasalamat mo kay Lord this week? Ayan. So, i-share na po natin yan. Hahanap po tayo ng tao na sharean natin. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Dapat hindi mo katabi. Dapat yung hindi mo pa nakakausap. Sige po, ikot po tayo. Basta yung hindi mo pa nakakausap. Kung hindi mo pa nakausap yung katabi mo, kausapin mo yan. Alright. So this time, our 1-minute connect timer starts now. Amen, amen. Sige po, babalik na po tayo sa ating upuan. Ayan, dadako naman po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, which is our tithing and offering. Pakisabi dyan sa katabi mo, ready na ako. Amen, amen. In Philippians chapter 4, verses 15 to 16, sabi dito in Pinoy version, alam nyo mismong mga Philippians na simula pa nung una kong pinreach ang magandang balita pag alis ko ng Macedonia, walang ibang church na nakasama ko sa pagbibigay at pagtanggap ng blessing, kayo lang. Nung nasa Thessalonica nga ako, ilang beses nyo akong tinulungan. So si Paul po yung nagsulat nito. So based sa verse, 2 bagay lang po bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. Una, giving is loving. Sabi nyo nga po, giving is loving. Sabi sa verse 15, walang ibang church na nakasama ko sa pagbibigay at pagtanggap ng blessing, kayo lang. So walang ibang nagbigay kay Paul kundi yung mga Philippians. They gave kasi meron silang love para kay Paul at para sa Diyos. Okay? Hindi lahat ng nagbibigay nagmamahal. Pero tandaan po natin, lahat ng nagmamahal nagbibigay. Sino dito nagmamahal? Uy, nakangiti silang lahat, parang puro puso yung heart. Yan. So puso yung mata, kayo naman. Gising pa sila, gising pa. So sa pamilya natin, di ba gusto natin yung best para sa kanila? Tama po ba? Kaya ang ginagawa natin, binibigay natin yung best natin to show them how much we love them. At ganun din dapat tayo kay Lord. Amen po ba? Na kapatid, hindi kailangan ni Lord ng pera natin. Pero kung mahal natin si Lord, magagawa nating magbigay sa Kanya. Amen po ba? So nagbibigay tayo kasi nagmamahal tayo. Okay? May puso yung heart natin. Yung mata. So, pangalawa po, giving is intentional. Sabi nyo nga po, giving is intentional. Verse 16, sabi niya, nung nasa Thessalonica nga ako, ilang beses nyo akong tinulungan. Sabi ni Paul. So, kahit hindi nagbigay yung iba, pinilit nilang magbigay pa rin kay Paul. At sabi pa doon, ilang beses. Ibig sabihin, more than once. Hindi lang isang beses. Bakit? Kasi intention nila na tulungan siya. Intention nila na bigyan si Paul. Kapatid, kapag nagbibigay tayo kay Lord, dapat intention din natin na magbigay. Hindi yung magbibigay tayo kasi may hinihingi tayo sa Panginoon.
Dahil ang totoong nagbibigay, hindi naghihintay ng kapalit. Amen po ba? As my personal testimony, salamat po kay Lord kasi nangungusap siya at the same time may comfort siya, may peace. And alam niyo po yun, honestly, mahirap bitawan ng pera. Tama po ba? Lalo na pag iniisip mo, pambayad ko na to eh. May magjuju kasi para to dito eh. And so on. Yung tipong, yung nagtatrabaho ka, literal na payroll, yung nagro-roll yung mga dun sa bayarin. Payroll. Okay. So, na-realize ko po nung working na po ako, kaya palang hirap sa magulang natin, dati nung nag-aaral pa ako, elementary, high school, ganyan. Ang hirap sa magulang natin na bitawan yung pera nila kahit ang hinihingi mo lang naman is pambili ng ballpen. Yung tipong hahanapin pa nila, bakit saan na ba yung ballpen mo? Ganun, parang questioning pa, saan na ba yung ballpen mo? Saan na ba yung lapis mo? Kasi binabudget nila yung pera eh. Na ang hirap pala mag-budget. Pero alam nyo po, binibigay pa rin nila. Tama po ba? Na binibigay pa rin nila. Kasi bakit? Mahal nila tayo eh. Mahal tayo ng magulang natin. And ako po, may moment talaga na ang hirap ko pong itabi yung para kay Lord. Pero pinipili ko pong itabi yun kasi doon ako napapanatag. And doon ko pinapakita na, Lord, mahal po kita, magtitiwala po ako sa iyo. Tapos ito na, edifying week. So dito, matid ng edifying week, praise God. So Thursday, sinabi na magbibigay kinabukasan. So Friday, nagbigay. And nagpray ako before noon na, Lord, alam mo po yung needs ko, alam mo rin po yung mga bills ko. Pero gusto ko po itong ibigay sa iyo, Lord. Kaso, kapag binigay ko po to, Lord, wala na po akong panggastos. And alam nyo po, di nyo pa alam, na binigay ko yung laman ng wallet ko. Puro resibo po yun eh. Binigay ko po yung laman ng wallet ko na kahit yung 20 pesos dun sa wallet ko, binigay ko po sa Panginoon. And tapos, I appreciate na okay lang kasi free meals naman po sa work. Tapos may motor naman po akong ginagamit para makapunta dito sa church at makauwi. Tapos, so like parang okay lang kahit walang matira sa akin. Tapos binalikan ko po yung last testimony ko nung inassign po ako mag-challenge. And that was April. Sabi ko nun sa testimony ko, wala pang increase pero naka-receive po ako ng 5 digits incentives. And ngayon, laan nyo po, wala pa ring increase. Pero, sige palakpakan natin si Lord. Grabe po yung assurance ni Lord after edifying week. Kasi sinabi ng boss ko, makaka-receive po ulit ako ng incentives. And that is, kailan po? Joke lang. So, sinabi po ng boss ko, makaka-receive po ulit ako ng incentives. And mas malaki po yun mas malaki yun sa na-receive ko last April. And sabi ko nga po dun sa nag-a-assign ng challenge, yes po ako pero hindi ko pa po na re-receive yung incentives ko. Pero praise God po, sabi ko, kasi nag-assure ng Panginoon na meron na. And grabe si Lord. May mas ginawa pa si Lord. Sige, palakpakan po natin ulit si Lord. Alam niyo po, may mga ginamit si Lord na tao to bless me. And yung word na yon na binigay po sa akin, yung nag-bless po sa akin nun is naging pambayad ko po siya ng motor. Okay? Yung pambayad ko po ng motor na yon, tapos may tira pa, kaya nakapa-change oil din po ako ng motor. Sige, praise God. Grabe, grabe. Grabe si Lord. And talagang pinagkatiwala ko sa Kanya, Lord, Ikaw na po bahala. And when we love the Lord and when we intentionally give to Him, na kung ano yung nararapat sa Panginoon, grabe, sagot ka talaga ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, sagot ka ni Lord. And this time, kukunin po natin yung ibabalik at ibibigay natin kay Lord. Kung hindi pa po natin lubos na nauunawaan yung pagbibigay, okay lang po, wag muna po tayong magbigay. Pero kung ikaw, nauunawaan mo na, kapatid, wag kang mag-alinlangan na ibigay yan sa Lord. At sa mga din po, gustong sumuport dahil last Sunday na po natin dito sa church, kung gusto nyo po sumuport for our renovation sa church dyan lang sa harap, pwede nyo rin ilagay sa envelope, tas may part doon na offering, pwede nyo pong i-check doon, tas specific nyo po na for renovation. Or you can, the treasurer, si Ate Sheila po, or Ate Charis po. And, yun, sige po, tatayo po tayong lahat.
kunin na po natin. And kung wala po tayong dalang cash, we can give through our online accounts. We have GCash and BPI accounts na naka-flash sa TV. And sige, ipanalangin natin yan. Hawakan mo yan, ipanalangin mo yan, pangalanan mo yan. Amen? Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po kasi dakila ka. Lord God, salamat po sa kaluwalhatian mo, sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord God, pinapanalangin po namin yung ibibigay namin sa iyo. Lord, ma-honor ka po sa pagbabalik namin, sa pagtatapat namin sa iyo, sa pagbibigay namin sa iyo. Lord, magamit po ito for the expansion of your kingdom, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng nagtatapat, magbibigay. Lord, patuloy mo pong iparanas sa kanila yung favor, yung provision. Habulin sila nito, Panginoon, by your grace, Panginoon. And Lord God, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa. Salamat po sa pagpaparanas mo po sa bawat isa. Ikaw na po ang magbalik, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa bawat isa. And Lord God, mahal ka po namin, kaya po namin to ibibigay, kaya po kami magbabalik kasi naniniwala po kami, nagtitiwala kami na ikaw yung sustainer namin, ikaw yung provider namin, Panginoon. And Lord, ikaw yung source ng lahat ng meron kami. Lord, salamat po sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Happy giving po. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord.